Alam nyo na, yung mga Gen X, marami dyan, 80%, kapag hindi ka nila makontrol, hindi ka nila manipulate, maldita na tingin sa'yo, masama na, sumagot ka lang ng kaunti dyan, masamang tao ka na, kahit may pinaglalaban ka lang naman, di ba pwede dapat maging proud sila na palaban tayo, kasi pag nag-face tayo sa mundong to, marami tayong pagdadaanan, hindi tayo pwedeng basta syempre buli-bulihin kayanin na lang, dapat kaya natin pagtanggulin sa natin, pero sa kanila kasi, ganon. Ever since kasi, yung mga family ko talaga, yung mga kapamilya namin, hindi talaga ako ma-manipulate. As in, may sarili akong isip, may sarili akong desisyon. So, hindi ako basta-basta, So, ang tingin nila sa akin, maldita. Kaya feeling nila nangyayari to sa akin. Kasi, maldita ako. Para namang napakasama ako na pamamatay ako ng tao or what. Na maldita, sumasagot lang naman ako. So, yun ang sinabi niya. Pero yung sinabi niya sa akin yun, wala akong anything na galit na naramdaman. Ang dami pa yung sinabi, mga persona, something, grata, something ganon. Dami niya talagang sobrang grabe talaga yung sinabi niya sa akin. As in, kasi may sinabi lang naman ako sa kanya na parang na-feel ko na parang off naman. Parang sa ginawa niya, medyo na-off yung feeling ko. Tapos, pero yun lang sinabi ko. Tapos siya, G ko, anong pinagsasabi? Kasi, kaya ka ganyan. Kasi, parang kung ako mahina, guys, siguro hindi niyo ako makikita dito or siguro na-depress na ako sa mga grabe yung kasamaan na pinagsasabi niya. Pero doon ko napatunayan na, sige Lord, ikaw yung backup ko. Alam mo yung totoo. Alam ko kasi yung plano mo, Lord. Ang linis ng puso ko. Wala talagang galit sa puso ko, malinis. Kasi maluwag sa heart ko lahat eh. Pati yung mga sinabi ko sa kanya na hindi naman masama, na minasama niya lang. Pero grabe yung balik sa akin. Pero doon ko nakita yung sarili ko na sobrang, uy, kalmado ko ah. Kasi kung ako yung si Debbie before, tingin mo na sa akin, dinidisrespect. Kung ako talaga si Debbie before, guys, nako, baka mas kung sinabi niya sa akin, mas marami akong gustong isabihin sa kanya, ipamukha ako sa kanya, baka siya yung ma-depress din siya sa akin. Pero nagulat ako nung time na kausap ko siya. Umiyak lang ako, tinake ko lang, talagang nilunok ko lahat ng mga sinabi niya, pero nilabas ko sa tenga ko, hindi ko siya dinalan sa utak ko, sa heart ko. Kasi alam kong Lord, alam ko yung plan ni Lord sa amin. Kasi nakita ko yung healing ni Lord, nakita ko yung provision ni Lord, nakita ko yung mga ginagamit ni God na tao, nakita ko yung mga tinatanggal ni God na tao sa buhay namin. Ay, napakakalmado ko. Nag-sorry pa ako, guys. Nag-sorry pa talaga ako. Wala na akong masabi kung hindi mag-sorry. Hinumble ko na yung sarili ko. Nag-sorry na ako. Sabi niya, it's too late sa sorry mo. Kasi ganun talaga siya. Wala na yan. So, what's the point na mag-e-explain din ako sa kanya kung hindi niya matanggap? Diba? Nanahimik na lang ako. Pero ang kalmado ko, diba? Pero siguro sabi ko nga, sige Lord, alam ko may purpose kung ba't ko na-encounter tong taong to. Talagang tinesting din ni God yung faith ko nun. Kasi sa mga sinabi niya sa akin, tinira na naman yung Christianity ko eh. Siyempre, yun naman titiray ng mga tao sa'yo kapag, pag-share ka ng word ni God or miracle ni Lord, tapos kilala ka nilang maldita before. Palaban lang naman, di naman sobrang maldita, hindi man ako nang aaway. Alam ko lang yung karapatan ko. Pero kung hindi, for sure, nako, as in kakainin talaga ako ng buhay ko, hindi matatag ako. Kung wala akong faith, nako, baka nilamo na talaga ako. Hindi na ako makikita, baka nag-deactivate na ako or hindi na ako naka-function sa buhay. As in, buti na lang talaga yung grace ni Lord. Talagang sabi ko nga, sige Lord, may purpose talaga to, okay lang. Iti-take ko lahat. Pero hindi na siya, wala na siyang sama ng loob, wala na akong galit. Pero ang luwag pa rin ng pakiramdam ko na parang, sige, go lang ako Lord, let your will be done. Kung mahina ka rin talaga nung time na yon, as in, sinabihan ka ng kung ano-ano, parang sobrang below the belt na talaga, ay, depress ka talaga. Yung parang ang dami na niyang pinaghugutan, na parang sobrang, tsaka nakita ko rin talaga yung laman ng heart niya, puro galit or what. Tapos yung mga hindi mo naiisip, isip niya na parang di naman gano'n yung feeling mo, pero sabi pa niya, anong feeling nyo? Kasi kami, okay kami, gano'n. Parang feeling niya, naiinggit kami sa kanya, kaya wala namang ganong issue, guys. Basta ang dami niya nang sinabi sa akin, pero kalma lang ako. Sobrang kalma lang talaga ako, na alam ko na, nagdadasal lang ako na, Lord, alam mo naman yung totoo. Alam mo naman yung mga totoong naiisip ko at hindi. Ito lang naman yung concern ko, pero siya, grabe. Ang dami hindi na talaga siyang tigil for isang oras yata yan. Pero, buti lang si Lord, iba talagang grace niya.